Ang sarap sanang damhin at pakinggan na ikakasal ka na sa taong totoo at tunay mong minamahal. Ngunit paano kung sa isang araw na iyon ay hindi pala dumating ang lalaking dapat sana'y magiging kabiyak ng iyong buhay? Ano kaya ang gagawin mong paraan para makamove on sa masakit na kasalukuyan? Kaya tara mga kaibigan, samahan niyo ko muli sa panibagong kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Kasalukuyang nalalakad patungo sa altar itong si Jenny. Suot ang pinaghandang gown ng fiancé pa mismo nito ang pumili ng kulay. Pero habang nalalakad ito ay hindi niya nakita ang kanyang meant to be sa harapan na dapat sana ay nauna pa ito sa kanya. Dad, nasaan ba si Frank? Bakit wala pa siya sa harapan? Jenny, ewan ko. Hindi ko rin alam. Dad, paano to? Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Huwag kang masyadong maniwala sa kanilang sinasabi. Lalo na sa prank na yan. Sa mga oras na iyon ay sobrang matindi ang kahiyan na naranasan nitong si Jenny sa kamay ng magiging asawa nito. Kaya naman lumipas ng ilang minuto ay hindi niya na natiis ang lahat. Kaya muli na itong pumasok sa sakyan kasama ng pamilya at umalis na rin ito. Bakit, Frank? Pinaasa mo lang pala ako eh. Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mo ito sa akin. Jenny, pakiusap, huwag ka na gumanti sa kanya. Hayaan mo na siya. Darating na ang panahon na babalik din sa kanya ang masamang ginawa sa iyo. Ayaw pa nun, isa kang single pala ngayon. Ang mas mabuti mong gawin ngayon, magtrabaho ka na lang ng maayos. Darating din ang panahon na malimutan mo rin siya. Makahanap ka pa ng tunay na lalaking magmamahal sa iyo. Alam mo, Dad, sa naranasan kong ito, marahil hindi na ako muli magmamahal pa. Ayoko na. Ituon ko na lang sarili ko sa trabaho dahil doon pa ako magiging masaya. Samantalang paalis na sana itong si Frank noon para sa kanilang kasal ni Jenny. Sakay ng kanyang sasakyan. Ilang minuto lamang silang nakalayo mula sa kanyang condo unit ay may biglang humarang na sasakyan sa kanilang dinadaanan. Lumabas ng tatlong kalalakihan na nakatakip ang buong mukha at pilit siyang pinapalabas ng sasakyan. Naku Sir Frank, anong gagawin natin dito? Alam mo namang may pamilya pa ako, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Brian. Marahil ako lang naman talagang sadyanel dito eh. Lalabas na lang ako at ikaw naman, patakboy mo ng sasakyan ha. Lumabas na itong si Frank habang nakataas ang dalawang mga kamay at ilang saglit pa ay agad na humarurot ang minamanehong sasakyan itong si Brian. Teka lang. Ano ba kailangan nyo sa akin? Sino ba kayo? Mr. Frank Lewis, huwag kayong magtanong. Sumama na kayo sa amin kung ayaw yung masaktan. Piniringan ng mga ito ang mata nitong si Frank nang sa ganun ay hindi nito malaman kung saan sila pupunta. Narito na tayo Mr. Frank. Sumunod ka sa amin kung ayaw masaktan. Pagdilat ng mga mata ni Frank ay laking gulat nito kung sino ang nasa kanyang harapan ngayon. Grandpa? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang napadukot sa akin? Ikaw ang naging dahilan para hindi matuloy ang kasal namin ni Jenny? Come on Frank. Mas malaga ba sa'yo ang kasal na yan kaysa sa pangunahan ng negosyo natin ha? Pero Grandpa, nariyan naman si Kuya Jake para magsikaso ng kumpanya natin. Pakiusap Frank, kahit mas nakatanda sa'yo si Jake, pero ang totoo, wala siyang alam pagdating sa negosyo. Puro na lang barkada ang natupag niya. Paano ko siya mapagkatiwalaan? Frank, mula noong pumanaw ang mga magulang niyong dalawa, ako na ang tumulong sa inyong dalawa at sumagip. Pero Grandpa, paano na ang kasal namin ni Jenny? Binigo ko siya. Ganito Frank, makinig ka. Sa oras na mapatunayan mo sa akin na marunong ka na mamangsayawa sa kumpanya sa loob ng 5 taon mula sa ibang bansa, babalik ka dito at gawin mo na ang lahat ng gusto mo at hindi kita pipigilan. Grandpa, 5 years, nasa ibang bansa ako? Frank, mahalagang negosyo natin dito at kabilang ka na doon. Kaya pakiusap, pumayag ka na Frank. Okay Grandpa, masusunod, sisakapin kong mapangsiwaan ko ang negosyo natin. Umalis na itong si Frank palabas ng bansa at kapag natapos na ang 5 taon na tinagal pa lang sa kanyang lolo Michael ay babalik na siya para muling magpakita kay Jenny at matuloy na rin ang kanilang kasal. Ngunit paano kung sa pagbabalik nito may ibang minamahal na itong si Jenny? Kaya naman kahit na nasa ibang bansa pa itong si Frank ay nagbayad ito ng tauhan para manmanan itong si Jenny sa loob ng 5 taon.
kailangang walang ibang lalaki ang magmay-ari sa kanya. Lumipas ng ilang taon ay nagpatuloy pa rin si Frank sa pagtatrabaho sa wine industry. Samantalang natatrabaho naman ito si Jenny bilang isang company representative sa loob man at labas ng bansa. Minsan, may isang lalaki na gustong manligaw kay Jenny at mapilit itong makuha ang dalaga, pero kahit ganun pa man ay wala siyang magagawa dahil desidido na itong si Jenny na hindi na muling magmahal. Pero dahil nga sa isang kumpanya lamang silang pinapasukan, kaya naman lagi itong nangulit sa kanya. Pwede ba, Dex? Lagi kong sinasabi sa'yo na hindi kita gusto. At isa pa, wala akong time sa ganyang mga bagay. Mas gusto ko pang magtrabaho kesa pumasok sa ganyang walang kwentang pag-ibig na iyan eh. Jenny, nasabi mo lang yan dahil nasaktan ka noon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sisakapin kong hindi na muli mangyari yun yung dati mong naranasan. Pakiusap, Dex. Kung gusto mo pa akong maging kaibigan, huwag mo nang ipagpatuloy ang kahibangan mo ha. Hindi ito kaibigan, Jenny. Mahal kita. Kaya nga lagi akong nagpaparamdam sa iyo eh. Pwes, hindi kita kailangan sa buhay ko, Dex. Sa totoo lang, gusto ko mag-isa eh. Ngayon, matuto din akong lumaban sa buhay. Kahit ano pang putatakwil mo sa akin, Jenny, hindi pa na ako suko sa laban. Hanggat wala ka pang asawa, gagawin ko ang lahat. Mapasa akin ka lang. Matapos na kayo na pag-uusap ay lumabas na ng kumpanya itong si Jenny at sumakay na sa kanyang sasakyan. Ngunit sinundan pa na siya ni Dex, pero hindi niya ito naabutan. Pero maya-maya lamang may isang lalaki ang lumapit kay Dex at kinausap ito. Pare, nililigawan mo ba si Jenny Flores? Kahit alam mo namang wala kang pag-asa sa kanya. Kung sino ka man, wala kang pakialam kung anong diskarte ko para makuha si Jenny. Oh, talaga? Nagmamatigas ka talaga ha? Nakita mo ba itong hawak ko? Kapag kinalabit ko ito, sigurado akong isang putok lang nito, boom. Goodbye ka na. Nako, teka lang. Nagbibiro lang naman ako eh. Kaya nga, mula sa araw na ito, lubayan mo na si Jenny dahil sa oras na makita kitang sunod ng sunod sa kanya, hindi ka na makauwi ng buhay sa bahay nyo. Kaya naman mula noong nakausap ni Ray itong si Dex ay lagi na itong umiiwas kay Jenny at yun naman ang pinagtataka ng dalaga dahil alam naman itong kung gaano kayabang ng lalaki at hindi ito titigil sa kanyang gusto. Alright, listen everyone, I have a good news for the team. The international wine business industry decided to visit us in the next month, so I decided someone to be in charge of this big event. Jenny, Kathy and Jolie, one of you guys will be in charge of this. And don't worry because this is a big event and you receive a big incentives also. Naku, Kathy, sikapin natin na isa sa ating dalawa ang mapili ni Mr. George at makuha natin ng malaking incentive. Oo naman, Jolie. Hindi ko hayaan na makisawsaw naman ito si Jenny sa trabahong ito. Naku, oo nga pala. Kasama pala dito ang bida-bida na yan. Kailangan nating galingan sa presentation. At isa pa, at mapili tayo para sa pagdating ng isang president. Oo, yan ang gagawin natin, Jolie. Kaya makiramdam ka kung ano ang ginagawa ni Jenny na yan. Porket malapit siya ka Mr. George, gagawa ako ng paraan para masira siya dito. Hay nako, yan talaga ang gusto ko sa'yo, Kathy. Lumalaban ka. Isa pa, nararapat lang sa babaeng yan na mapaalis dito sa kumpanya. Ikaw ang ituring naming bagong company representative. Samantalang mula naman sa ibang bansa ay tumawag itong si Frank kay Ray. Hello Ray, kumusta si Jenny? Sir, ikaw pala. Ayos naman po. Pero noong nakaraan, meron palaging umaligid nitong si Jenny. Sobrang kulit. Ayaw niya tigilan eh. Ray, ano bang ginagawa mo? Kapag naligawan niya si Jenny at naging sila, yung hawak mong baril na yan ang papatay sa'yo. Naku naman boss, wag naman. Sa katunayan nga po ay wala ka nang dapat pang alalahanin dahil inunahan ko na ang lalaking yun. Kinausap ko na siya. Mabuti naman kung ganoon pala. Bukas, nasa itim mo ng sahod mo. Naku boss, maraming salamat talaga. O sige na, kailan ko na ibaba ang tawag dahil marami pong gagawin.
Labis naman ang pangamba nitong si Ray dahil hindi kasi nagbibiro itong si Mr. Frank pagdating sa ganitong mga usapin. Mabuti na lang at napigilan niya itong si Dex sa papangulit nito kay Jenny. Pero ano kaya ang gagawin nitong si Frank kung totoong merong lalaking interesado kay Jenny at malakas ang kapangyarihan pagdating sa negosyo? May magagawa pa kayang paraan itong si Ray para hadlangan ito? Kaya mga kaibigan, wag na wag nating palampasin ang mas nakapanabik na kwento sa ating part 2. Abangan!